BMX Crew, ako nga pala si Jong Balbalosa. Kasama natin si Ryan na isang resident full cab street rider para ibahagi ang kanyang bike setup. Natin sa frame. Ang frame mo ngayon ay Ang frame ko ay scrap bike chip hard. tas ang ano yung geometry niya. Ang geometry nito, 20.5 yung top tube. Ang chainstay, 12.8. So, yung chainstay mo na yan is ayun na yung mga standard na street frame ngayon. May mga advantage niyan eh. So, saan mo siya nagagamit yung advantage niyan sa mixing chainstay? Ang advantage ng frame ko, based on chainstay, siya, madali siya i-manual. Ang kinaganda lang ng 12.8, hindi siya masyado maikli kumpara sa ibang frame na 12.5. Ang 12.5 kasi, delikado sa drop. Ito, pwede mo siya ipan-drop. Pwede siya pan-trace. Hindi naman All siya around. Hindi naman siya maano sa lookout. Yan, halimbawa sa mga ice peak. Medyo responsive din naman kasi sa maraming mga frame sa sobrang iksi, di na comfortable. Lalo sa mga bunny of ice peak. Naglulupap na. So, ganun na masyadong responsive. So, sa'yo, Sa yung, akin, yung napili mo dahil mas prepare ka, personal preference mo na ganyan kaiksi. So, di naman masyadong masakit sa mga tricks. bali siya, 12.5, tapos ang mahaba ngayon, 13. Ngayon, nasa gitna siya ng 12.5 sa 13, bali 12.8 ang gitna. Kaya okay siya sa akin, mas prepare ko siya. Sa top tube, 20.5 na pili ko kasi 5.6 lang ako. Kaya yun yung ko siya, prepare ko. Personal preference. So dito tayo sa handle grips mo, i-breakdown mo nga sa amin itong handle grips. Ang handle grips ko is galing siyang Bataan BMX shop, unknown grip siya, pero affordable siya. 250 pesos yan. Comfortable sa Bali kamay. siya, komportable siya, di siya gano'ng makapal, di siya gano'ng manipis. Tapos ang haba niya 6.5 inches. Sa bars tayo, so, gamit mong bars shadow bars, pakilala mo nga itong bars mo na to. Ang bars ko 8.75 yung rise niya, ang back sweep niya 10, ang up sweep niya 3. Tapos 2-piece siya. Ang kinaganda nito, darted batted chromoly. Tapos teardrop yung ganto niya, hindi siya bilog. Ayan, kapay mo ko ito. Ayan, parang na, siya. teardrop na. So nanggaling ka sa nahilig ka sa mga 4-piece bars. So dati mong gamit is yung the project mong bars na 2-piece na ang sukat nung bars mo 9.5. 9.5 din nag 4-piece ka. So bakit bumalik ka ulit sa 2-piece bars? Mas naging prepare ko yung 2-piece kasi siya, magaan kumpara sa 4-piece. Depende rin siguro sa brand, sa pagkakagawa, kung straight tubing siya or batted chromoly siya, heat treatment. Kaya mas prepare ko yung 2-piece ngayon. Advantage din sa bunny up mo. Dagdag pa din sa bunny up. Kahit ng bunny up mo nakadagdag pa sa Mas madali ihatak pag pag sakto yung sukat. Ngayon, hindi ko pa siya napapaputulan, may sobra pa siya. Okay. So tuloy-tuloy na tayo sa accessories na tayo sa panibagong product ng scrap bikes, yung system mo, paano mo nga, i-breakdown mo nga sa amin yung system mo na yan. Ang stem naman, siya, bali, top load, mas prepare ko yung top load kasi nga 8.75 ang pinili ko. So, top load ang prepare ko. Tapos, ang reach niya, 45mm reach na maikli para madali talaga i-bunny-hop. Madali sa manual, madali sa mga spinning moves. So dito tayo sa headset mo, breakdown mo nga sa amin yung headset mo na yan. Enemy headset siya, ilang years ko na siyang gamit. Tapos, mas prepare ko yung tatlo yung dust cap ko para mas mataas din yung hatak. Sa port naman tayo, isang produkto uli ng scrap bikes yung Got to Do It port. So sa Chromoly, breakdown mo nga sa amin itong port na to. Ang kinaganda nito, ang offset niya is 20mm or 22, di ko matandaan. Mas maikli siya kumpara sa ginagamit ng mga street rider na 25mm lang ang gamit. Mas affordable pa sa price niya, matibay. Subok na. Isa yan sa nakakatulong sa mga BMX ride sa Pilipinas, yung budget friendly pero matibay. Yung quality. Tsaka siya,
chrome. Mas gusto ko ang chrome. Responsive naman siya sa mga tricks. Responsive siya sa mga nose manual, mga nose drop, mga nali crank flip, nali 180, mga ganon. Saka maganda yung ano yun, hindi siya umaharang sa pegs. So, hindi tinatamaan yung pinaka-drop out niya. Yung clearance maganda. Sexy port. Okay. So, dito tayo sa drivetrain mo. No? Ang gamit mo Odyssey 165mm na 4H flying brake daw mo nga sa amin itong Ano siya, bali Odyssey 41 thermal, 165 ang pinili ko kasi ang advantage nito sa manual, sa mga spin moves, sa crank flip din. Okay. So, gamit mo sprocket, 25 feet, sprocket guard, 5 main sprocket guard. Sprocket guard kasi sobrang hilig ko talaga sa grind trick. Hindi ako masyadong ano sa mga technical pero mas trip ko talaga, grind trick talaga. Kasi na-inspira ako sa animal bikes. Okay. 25 feet siya kasi ayoko ng mabigat. Gusto ko sakto lang yung pag nagpipedal. Sprocket guard, combo ng KMC peanut chain. Na to, alam naman natin kung gaano katibay nito. So, dito tayo sa pedal. Ito, maganda talaga sa ano. Malayo pa lang kitang-kita na Ikla Jordan Godwin signature pedal. Pag napili mo. At ano advantage? Bali, napili ko yung Ikla na pedals kasi matibay siya. Subok na subok talaga siya. Tapos pinili ko rin to para kahit walang kapit ang sapatos ko na madulas, okay pa rin siya ipanlaro kasi may extra pin siya eh. Tapos pinili ko yung yellow kasi advantage nito, nakikita ko pa rin yung crank flip ko kahit gabi na. Ang kinaganda pa rin nito, yung sa wall ride, hindi siya sirain sa mga crank flip to people. Mas okay siya, gamitin talaga. Matibay, Germany compound. So dito tayo sa seat mo. Gamit mo ngayon 5-butal seat at hindi slam yung upuan mo. So 5 hindi slam, comfortable sa seat height mo. I-divide mo nga sa amin. Bali, ang naging sukatan ko siya sa seat post, yung, ayan, 4 na daliri. Tapos hindi siya ganong mababa, hindi siya ganong mataas. Tapos yung balance niya, okay, kuha-kuha ko yung balance. Mas pinili ko yung slim seat. Kasi kapag fat seat, madalas akong masiraan ng upuan. Ngayon, ayan, slim seat. So, alam ko mahilig ka sa pull-up bars, no? So, at di ka rin masyado nag-ano ng bar spin. Bakit? Bira mo lang siya gawin. Bihira ko siya gawin kasi hindi ko talaga siya consist. Ngayon, tinry ko lang taasan tong seat post ko para makukuha ko siya kahit trip ko lang na gawin. Hindi ko talaga siya ginagawa na casual na ano. Hindi ko siya casual trick na favorite trick. Kumbaga kasi standard sa BMX Week, dapat may bunny bar spin ka. Bali, ang naging standard kasi yung, ayun nga, yung bunny half bar spin ngayon. Mas common siya ngayon. Mas ayun yung pinagtutuunan nila ng pansin. Kaya yung iba, nakikita ko matataas ang seat ko. Ako naman, prepare ko na kung ano yung style ko, ayun yung ano ko, okay, prepare ko. So, dito tayo ngayon sa wheel setup mo. Gamit mo ngayon is parehas enemy hub. Then, ang rim mo simple double wall rim. Nakalis siya ng scrap bikes na spokes. Tapos, di ba yung kasama yung wheel setup? Bali, ang front hub ko, enemy axis front hub, shield bearing, lace to scrap bike spokes. Tapos yung rim ko, simple bike ko, bike company. Anong kinaganda nito, flash welded siya, wala siyang dugtungan na ano. Ang kinaganda rin ng spokes ng scrap bike pala, hindi siya madaling maputol. Sa enemy hub. Sa enemy hub naman, tagal ko na rin gamit to. Tapos libre pa yung, kasama na siya pag binili mo, kasama na yung hub guard niya. Subok na. Subok na to at yun yung advantage niya, may hub guard. So, dito naman tayo sa rear wheel mo. Gamit mo enemy Soundwave cassette at ang ano niya, left drive. Define mo nga sa amin na yung rear wheel. Bali, ang ano ulit, ang setup ko, simple bike company, scrap bike spokes ulit, tapos enemy na Soundwave.
So, ano advantage niyan? Ang naging advantage nito, kaya ako nag-left drive side ng drive. Kasi ang kadalasan kong ginagamit na pang grind is kanan. Kanan ako mag-ice pick, kanan yung mga grinds ko. So nilipat ko siya ng kaliwa. Para di tumatama. Para dito matama yung Lalo sa mga crooked grind yan. crook. Kasi inaaral ko pa rin yun. At saka ang kinaganda nito, hindi siya ganong maingay. 6 poles man siya, pero yung tunog niya talagang smooth, hindi katulad ng ibang cassette na maingay, pero alam mo yon, garalgal. Saka maganda yung ano niya, yung upguard niya. Nylon. Bali may kasama din siya, included din siya pag binili. Kasama na rin. Kasama na rin yung hub guard. Ang isa pang kinaganda ng hub na to, ang advantage pa nito is hollow siya. Oo. Hollow siya. Yung mismong axle niya, may butas talaga hollow. Ngayon, pag sinilip nyo dyan, kita nyo yung kabilang. Kaya magaan siya. So, dito na rin tayo sa gulong. So, dito na tayo sa wheel setup mo. Gamit mo Gorilla na 2.4. Bakit 2.4? Mas naging prepare ko yung 2.4 para sa balance sa manual. Tsaka balance din sa bike. Para may bike control pa rin naman ako. Tsaka affordable siya. Personal preference mo sa tire pressure mo? Ang naging tire pressure ko is siguro around 40 to 50. Kasi di naman din ako masyado mabigat. Saka sa mga drop, hindi masakit sa wrist. Hindi siya masakit sa ankle, hindi siya masakit sa wrist. Lalo kung may mga injury na rin ako. Okay. Dito naman tayo sa pegs. Ang gamit mong pegs, panibagong protocol ng strap bikes, plastic pegs, no? Bakit apat ang gamit mo at bakit plastic pegs ang napili? Okay. Bali, apat ang mas prepare kong pegs kasi nagsuswitch grind din ako. Tsaka street rider din talaga kasi yung grind rig. Kaya mas pinili ko yung may sleeve. Madulas din siya, di na kailangan ng wax. Tapos ang core niya is chromoly core. May kasamang plastic sleeve. Ang advantage niyan is 4.5 inches siya, mahaba. Kaya kung mahilig ka sa Pebble Hard 180, Pebble AC 180, Pebble AC 360, mas madali siya makuha. So, salamat Ray sa pag-share mo ng pag-breakdown ng bike setup mo. So, kung setup mo responsive, talagang ginawa para sa street, at di masyadong sakto lang yung tigat. Tsaka pang pang Asian size talaga siya. Affordable, quality. Saka yung mga parts is talagang matibay pero may budget friendly. Budget friendly siya. Bali ganun, thank you.